Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Habang nagkakaroon ho ng Senate hearing and congressional hearing, nag-change tactic ho si Laila De Lima by bringing in yung kanyang mga handlers, PR handlers, and spin doctors na dalhin yung issue. Dalhin yung issue sa mga school campuses and universities na pinatatakbo ho ng mga pari at madre sa simbahang katolika. Get it? Ngayon, nagbisita na ho siya doon sa, sabi nga ho natin, sa St. Scholastica's College at sinasabi, in search for truth. Dahil patay dito, patay doon, human rights issue, yun ang sigaw niya. Tinuturuan niya ho na dapat lumaban tayo. Ito'y laban sa katotohanan. Ito'y laban dito sa kondisyon. Ito'y para sa kinabukasan ng mga mamamayan. Yun ang sigaw ho ni Laila. At para dito sa mga kababayan ho natin, before it's too late, watch carefully. Ganon din ho sinasabi ng presidente natin. Anong sinasabi ni President Digong? Etong laban sa war on drugs is to save the next generation before it's too late. The evil of drugs. Sino ho may hawak ng katotohanan? Si Delilah o si Digong? You tell me. Mga boss, kanino ba kayo naniniwala? Okay? Yun ang kanyang battle cry sa St. Scholastica's College, which is, alam niyo naman ho yung nag-aaral dyan, medyo may mga datong, medyo mga hindi basta-basta. Ngayon, sinundan niya ho, after that, ng the other week, not last week, the other week, pumunta ng Adamson University yung sinabi niya, etong si Digong, siya ay parang umaasta ng parang hari. At sabi niya, teka muna, parang Diyos. Kasi parang Diyos, sinalintulad niya si Digong na parang Diyos kasi si Digong daw, si President Duterte, ang nagdi-decide kung sinong mabubuhay at kung sinong mamamatay. Kung sino magkaroon ng kaligtasan at kung sinong hindi. Bay, teka mo nga naman. Kita mo pag nagsalita to si Laila De Lima, no? You know, Laila talks so much, and then again, he's trying to galvanize, pinatitibay yung kanyang sympathy sa mga kabataan na wala pang kamuwang-muwang bagkus nag-aaral ng science, humanities, algebra, mathematics, history, geography. Pinapasukan niya ng politika, kung di ba namang potok sa buho kayo. Ngayon, sinundan niya ho to na itong nakaraan lang. Pumunta ho siya ng Miriam College, used to be Marinol. Anong sinabi niya? Ito raw si Duterte. You know, sabi niya, kahit naman ako nagkamali sa aking mga mapusok na damdamin, hindi ko nagawa na ibenta ang ating bansa o tinalikuran. Wow, man. I am not what they said that I'm a slut. Or I am this and I am that. Okay. So, yun hong sinasabi niya, paawa effect para sa mga kababaihan. So ngayon, ano hong point natin dito mga boss? Ito na naman yung kanilang PR handlers na parang tinatakot niya para magkaroon ng pangamba, para magkaroon ng walang katiyakan. Etong mga bubot na kabataan na nag-aaral sa kolehiyo na hindi pa talaga sa politika, sinasanay niya na. Alam niyo ba? Para magkaroon ng pangamba at takot. Doon sa sitwasyon na sinasabi niya, mas masahol tong revolutionary form of government sa ilalim ni Digong, mas madali niyang isagawa. Mas etong revolutionary form of government na sinasabing Digong, mas nakakatakot to kaysa sa martial law. Watch carefully what Laila De Lima is saying. So ngayon, kung sabi niya kasi, madali daw with the supermajority sa Congress. Kundi ka ba naman nakatuwad yung kokote mong Delilah ka? Sasabihin mo, anong ibig sabihin? Pati ba naman Korte Suprema? Kasi daw masuspending writ of habeas corpus. Laila, asan bang utak mo? Sa tumbon? Or saan ba yan? Kung sa bunbunan mo? Kasi, you're trying to instill fear. Let me define to you what fear is. Tulad ng sinabi ko kanina sa Bitag Live. False evidence appearing real. Imagination is the word. You try to create your own boogeyman
You try to, kung gumawa ka ng sarili mong bangungot o gumawa ka ng sarili mong multo na kung saan yung mga sinasabi mo, again, fear. It's defined as false evidence appearing real, but it's not really real because it's false. And that's what you're doing, the spin with the courtesy of your spin doctors. Isang bagay lang gusto ko makita kay Laila de Lima. My message to you, Laila. Nagsisisi ka na ba talaga, Senator Laila de Lima? Nagsisisi ka ba talaga? O baka uulitin mo naman? Total umamin ka na may mga kahinaan at kamalian na ikay nagawa mo. Subalit hindi mo ibinenta o tinalikuran ng bansa. Makinig ka, Senator Laila. The highest form of respect is self-respect. Get that respect by self-respect, and in return, you get respected. And if you're respectable, everything that you do is acceptable under the norms of society and the moral issues, God, and your conscience. And therefore, if everything is acceptable, you will attain integrity, honor. And that's when credibility comes. Maniniwala sa'yo. Well, kailan ka lang naging politika, Laila de Lima, from Crusader and Advocates? Kailan ka lang ang bilis mo matuto? You're sounding like a trapo with the diarrhea in your mouth. Why? Ito sasabihin ko sa'yo. You cannot separate your public life to your private life. And if you're saying you're living a double life, which one is real? Which one is real? If your personal life is this, you get yourself entangled with your security and you said, hindi mo sinasabi na totoo yung iyong karelasyon kung sino-sino yan, pero sinasabi mo nagkamali kahit pag-aamin lamang at pagkumbaba na sinasabing humility, I made that mistake. Kung tayo nagkakamali, makinig ka, Laila. At pag-aamin ng pagkakamali, then and only then, doon ang sinasabing pangungumpirsal ng pagkakamali. Dahil sa nagkamali ka, nagsisisi ka sa iyong mga nagawa. At kung ikay nagsisisi, nandoon yung sinasabing redemption. At tinatalikuran mo na hindi ka na uulit. Did you ever say that? Bakit umamin ka lang na may mapusok na kahinaan sa iyong damdamin na tawag ng pag-ibig na medyo diretso sa tawag ng puson? Sa iyong tawag ng pag-ibig, true love, TL. Iba yung TL as in love. Well, if you cannot control that, mapusok na damdamin, some people will take advantage of you, then you're blinded. Blinded with your rationality and reasons because mangingibabaw yung pag-ibig. And that's when people take advantage of you. And you could be entangled with a bigger issue. Pag ikay nasa larangan ng politika, unless kung ikay trapo na, unless kung ikay sinungaling, unless pag ikay ala ng binatbat, true blue certified political trapo, you can lie straight in the face and live a double life. But I thought you were an advocate. But I thought you said, pinagsisihan mo, your weaknesses. Nagsisi ka nga ba? If you nagsisisi ka, did you ever say, it's not gonna happen again? See, the problem with you, you blubber your mouth like a diarrhea in your mouth and you haven't even said, it will never happen again. I made a mistake. We're entitled, for a second chance and I need a second chance. Kung nagkasala man ako, nagkamali ako, hindi na mauulit. Say it!